umpisahan natin tong talakayan natin, no? Doon sa dating NPA. Oh, alam naman natin kung sino yan no? Na, hanggang ngayon po, mala NPA pa din naman ang galawan nito Oh, tapos ngayon, isinisisi sa gobyerno ni Pangulong Marcos. Sabi ni Mami, tapang now, he must rehas later. Tas paawa dun, ano? Oh. Isa-isahin mong Ito, alam naman natin yung galawan nito si Eric. Hanggang ngayon naman, galawang NPA to, ano, mga kababayan. O, ibinibintang sa gobyerno ng Pilipinas na nakikialyansa na daw ho sa dun sa mga taga-bundok. Pakinggan nyo ho yung sinasabi nitong mama na ito. Ewan ko kung sino yung maniniwala dito. Oh, itambak din ang kaso nito no? Oh, kasama din to doon sa kinasuhan ni General Torre, di ba? Oh, game. Tumitindi na po ang rivalry sa pagitan ng Marcos Romualdez political group at sa pagitan ng Duterte political camp. Kayo naman ang nag-umpisa niyan Di ba, mga kababayan? Simula po nung naupo ang Pangulong Bongbong Marcos, hanggang ngayon po, hindi po nila tinitigilan hanggat hindi napapababa sa pwesto ang ating Pangulo, mga bossing. Oh, ayaw ho nilang tumigil Bakit kasi naman, tuloy-tuloy po yung mga pag-iimbestiga doon sa mga idol nilang mga politiko. Tuloy-tuloy po ang pagsisiyasat kung ano ang mga katotohanan ng mga pinaggagawa ng kanilang mga politiko. Mga kababayan, nandiyan ang confidential funds, nandiyan ang EJK, nandiyan yung mga pogo, lahat-lahat na ho, isama mo na. Sabi ni Mima Alicia, na topic natin ngayon, irehas si Dado. Ikaw naman, dapat minedya-medya mo lang, baka atake sa puso yan. Di ba? Shoutout po kay Mima Alicia, pakisuportahan nyo din po ang channel ni Mima Alicia. Ayan, siya yung sumugod doon sa police station. Mamaya pag-uusapan natin yung si gandang Mima Alicia. Okay? Alicia, comment. Okay? Game. Tuloy natin tong si Boss NPA dati. Ngayon, nakita yan ng CPP, NPA, NDF na pagkakataon sapagkat mas gusto nilang mahina ang gobyerno kaysa malakas ang namumunong leader, kagaya ng Duterte brand of leadership. Kupal! sabi ni Malupiton, Boss, kupal ka ba? Alam nyo, mga kababayan, pinipilit nila, pinipilit nila na ipamukha sa sambayan ng Pilipino. Na ang pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos ay weak, na ang pamumuno ni Pangulong PBBM, mga bossing, ay mahina. No? Samantalang yung Pangulo nila, Pangulo din natin dati. Samantalang yung dating Pangulo na nagngangalang Rodrigo Roa Duterte, yun po ang kitang-kita natin na naduwag pagdating sa West Philippine Sea. Di ba? Yun din yung tao na nagpakita ng umurong yung yagballs kay Carbonell. Di ba sabi? Gusto mo magduelo tayo. Gusto mo magduelo tayo. Tapos hindi naman po pumunta. Hindi naman po dumating. Di ba? Yung puro paninindak na lang ang kaya, mga bossing. Kagaya ni Dado, kayong mga vlogger na sumusuporta kay BBM, pagpapatayin na lang namin kayo. Sira din ang tuktok doon. Mamaya pag-usapan natin yan. Tuloy pa natin to. Si Boss NPA. Tinamaan talaga sila, especially nang naitatag ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kaya gusto nilang hindi magkaisa ang political leaders, hatiin ang mga ito. Ang taktikang tawag dyan, mga kababayan, na parehas ng taktika ninyo. Di ba? Na wala na kayong ibang sinabi, wala na kayong ibang ginawa, kundi pabagsakin ang Pangulong Bongbong Marcos. Paulit-ulit kayo, bangag. Paulit-ulit kayo, hindi nagbabayad ng tax. Paulit-ulit yung pangarap na bigas na 20 pesos. Napabagsak nyo ba? Gumawa pa kayo ng video. Di ba? Ibig ko sabihin, gumawa yung grupo nila ng video. Grupo, mga DDS.
para ibintang kay Pangulong Bongbong Marcos yung bumabatak daw ho. Wala naman hong mga napatunayan. O yan ang mga galawang NPA talaga. No, tapos sasabihin nila, nakikipag-alyansa na ang gobyerno ni Bongbong Marcos sa mga taga-bundok. Diyos ko, wag nga kami, no? Yung pagsusunog ng yung pagsusunog ng gulong doon sa KOJC. Unang pumasok sa utak ko noon. Natandaan niyo 'yon, mga bossing, yung si Kibuloy inaaresto. Nagsunog sila ng gulong sa labas ng KOJC, mga kababayan. Oh. Unang pumasok sa utak ko noon. Di kaya turo kaya to ni Eric, no? Dahil yung mga ganyang pagsusunog ugali yan ng mga NPA. Di ba? Oh. Brother Admar and Brother Jade, ay ang taktika na focusing the target and splitting the ranks of the ruling class. Oo, saktong-sakto ho yung sinasabi ni Eric, sa ginagawa po ng mga DDS. Mag-focus tayo kay PBBM, atakihin natin ang atakihin, sabihin natin yung mga walang katotohanan para masira ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Tamang-tama nga naman, yung sinasabi ni Eric. Sabi ni Leif Morgan, good Dado need to be charged. He repeatedly threatening people to kill. Here, you go, you got the video evidence to show the police station. Wala pa ba si Mando? Mando! Shoutout sa'yo. Nasaan ka na? Ikaw naman hinahanap ko ngayon kahit wala ka dito pa. Tuloy. Yan ay doktrina. Isa-isahin mong watakin at wasakin ang mga grupong malalakas at unahin. Wow! Isa-isa daw pong wasakin ang mga grupong malalakas. Alam naman po natin kung gaano kalakas. Hindi, actually, konti na lang yung nagsasabi na weak daw po si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit to? Nasasampulan silang lahat di ho ba? Nasasampulan ho silang lahat, mga kababayan Ngayon, strong na. Paano? Malapit na ang pagdating ng ICC. Paano? Malapit ng si Kibuloy, nasa oblo na. Sino pa? Yung ibang mga sumusuporta kay dating Pangulong Duterte, si Tebes. Konting panahon na lang, pauwi na din ng Pilipinas yan. Lahat mga kababayan. Lahat nung may dapat pong panagutan at sagutin sa batas ng Pilipinas, mga bossing, sok pa sa banga. Di ba? Tapos, si Eric, hanggang ngayon, naniniwala pa na malakas pa din ho sila. Yan yung EDSA nyo Pinagsawaan nyo na lang Napagod na kayo. Paano? Ilan na lang kayong pumupunta. Di ba? Tuloy. Mo ang pinakamalakas na banta sa inyong organisasyon, which is none other than the Duterte political camp. And then, banta pa ba yun? Parang wala Parang mahina na ho. Yung mga ipinapadala nyo na magkomento dito sa ating channel, doon sa channel ni Mima, doon sa channel ng mga ibang vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala namang ibang sinabi kundi bangag ka, bayaran ka, adik ka, sumusuporta ka sa adik. Paulit-ulit lang, may talakayan tayo, hindi makasabay sa talakayan. Di ba? Sabi ni Roxanne Deana Gonzalez, pa-shoutout naman, watching from Nueva Ecija. Shoutout sa'yo. Sabi ni Nigel Gorson, si Erica at si Dado ay mga syokla, kaya mga madadalda. Ay, totoo ba mga syokla ito? No. Etong dalawa na to, pwede pa ako maniwala na baka syokla no? Pero si Harry Roque, imposibleng maniwala ako na syokla doon. Kapag sinasabi na mag-topless yung isang lalaki, matigas na matigas at matikas na matikas. Sabi ni Roque kay Ronnie Yang, tignan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Yang. Ako hindi ako naniniwala doon. Sa tindi at tigas ng boses ni Roque na magpatopless ng lalaki, hindi ako naniniwalang Becky yun. Tuloy. Isusunod mo na ibabagsak ang mahinang gobyernong nakatayo. Yan ang taktika na hindi na ipapaliwanag dito sa nagaganap na alyansang tactical political. Para hong yung NPA at etong sila Erico, iisa ang galawan. Iisa ho ang diskarte, mga bossing. Mang-agaw
pabagsakin ang gobyerno ng Pilipinas. Wala na. No? Ubus na kayo. Oh, kabado na nga yung mga politiko ninyo eh. Sino inaasahan nyo sa Senado? Unti na lang, no? Kung hindi pa kayo mag-survey nung sarili ninyo, no kayo yung may-ari nung survey, eh hindi pa makakapasok yung mga politiko nyo. Si Kibuloy, number 1 sa survey ninyo. Si Bato de la Rosa, number 5 sa survey ninyo. Eh paano yung mga totoong survey? Nasaan sila? Si Kibuloy, nasa top 30. Si Bato de la Rosa, nasa number 15. Yun ang katotohanan. Di ba? Kayo ang pahina ng pahina at yung dating presidente ang mahina, ang weak. No? Lahat po ng sinabi nila, lahat po ng sinabi ng dating Pangulo, na yan si Bongbong Marcos, weak leader yan. Bumabalik po sa kanila, sumasampal po sa kanila ang katotohanan na sila po talaga yung mahinang mga nilalang. Mima, nandiyan ka pa ba? Ano, ikukulong na ba? Ipapakulong na si Dado? Mamaya, panglima ho natin topic yan. Dakuin ho, tuloy natin. Ano pa? Opportunism, kung kaya nagkakaroon tayo ngayon ng kaguluhang pangpolitika, Dahil sa inyo, mga bugok. including itong impeachment complaints na very divisive. Oh, dahil ho sa kanila, di ba Ma'am Chris Rose, naniniwala kayo? Dahil ho sa kanila? Oo naman. Sabi ni Romeo Puentes, Duterte, wala nang magic. Wala na ho. No? Lipas na ho. Lipas na yung pagiging uto-uto ng karamihan sa kanila na akala nila hanggang ngayon mauuto pa din ho. Wala na. Ubus na ho.